Sa tanong naman na kung winnable ba si Risa Hontiveros bilang kandidato sa pagkapangulo o baka sumusuntok lang tayo sa buwan. Alam ko, marami sa inyo, yan ang iniisip sa ngayon. Para masagot yan, ang aming grupo ay nag-conduct ng surveys simula nung January at pangalawa nung April para matrack natin kung ano ba ang lagay ni Senator Risa at ito po ang aming mga findings. Sa unang survey nung January 2026 at si Risa naman ay nakakuha ng 29.4%. Tapos nung nag-conduct muli kami ng survey nung April 2026, tumaas naman si Senator Risa ng 32.5% o nadagdagan siya ng 3.1% in 3 months. Pero ang tatandaan natin na ang winning number is only 51%. Hindi niya kailangan habulin yung 63%. Therefore, ang kailangan na lang habulin ni Risa ay only 18%. At tatandaan natin, 2 years pa ang eleksyon, so meron pa tayong ganung kahabang panahon para magpalakas, magparami, at siguraduhin na makover yung 18% na yan. Alam niyo ba na yung 32.5% na nakuha ni Risa dun sa nakaraang survey ay mas mataas yan dun sa 28% na nakuha ni Leni Robredo nung tumakbo siya bilang presidente noong 2022. Sa madaling salita, mas mataas pa yung sinisimulan na numero ni Sen Risa kaysa dun sa pinagtapusan ni dating VP Leni. Okay? Kaya ito po ang pinangahawakan natin, hindi tayo sumusuntok sa buwan. So dito natin makikita na yung trajectory niya ay tumataas. So magkakaroon tayong muli ng pangatlong survey itong darating na July para matrack natin yung movements. Kaya kailangan natin ang tulong ng bawat isa para mas ma-appreciate natin yung mga numero na pinakita ko sa inyo at para malaman natin kung saan ba nanggagaling yung mga boto dito po sa Luzon, sa NCR 38.3 si Risa. Di kita na nalabanan yan. At tatandaan natin, hindi pa nga nagdedeklara si Risa nito. Tapos sa Region 1, Region 2 at Region 5 ay panalo si Risa. Doon naman sa ibang regions like Region 3, Region 4, di kita na ang labanan. So, doon naman sa Visayas, dito sa Region 6 at saka Region 8, nagdidikita na ng laban. Sa Region 7, sa Cebu, medyo malaki pa rin ang labang pero nanggaling yan sa 15% si Risa, ngayon 22%. So, tumataas siya. Doon naman sa Mindanao, ito ang kailangan natin na pagtrabahuan within the next 2 years. In short, hindi po ito suntok sa buwan. Kaya po itong gawin. But we need to start now. Tayo ay tumutulak ng hindi lang isang pinuno na maayos at magagaling ang katangian, kundi nagtutulak tayo ng isang pinuno na winnable para sa buong bansa. So, kaya itong gagawin natin at ginawa natin ngayon na pagtatag ng Risa na movement ay napaka-importanting hakbang tungo sa napaka-importanting objective natin na maipanalo ang 2028 elections.